Kasama sina DJ Kim Churva at DJ ID. Too hot to handle. Diba? Nako, eto na nga. Dahil lang hot headline lang naman natin. Ay! Kapag nag-aaway ang palaging paraan ni Boyfie ay physical intimacy. Wow, may ganun eh. Yun na lang yun? Talaga ba? Alam mo, Yun- hindi yun- ko alam kung saan nanggaling yung concept na pagka galit sa'yo yung babae, dapat physical intimacy ang sagot. Pero pag ang babae, ang sagot ay, bili mo ko niyan, bili mo ko nito. Diba? Oo. Kapag gano'n, May ganon. Diba? Ganon. Aminin na natin. Aminin natin yan. Bakit ba kasi ganyan? Ano ba yung mga urgencies na? Urgencies, pero ito na. Imit natin or kilalanin natin si JR at si Karen. In a relationship na sila. Matagal na. Very toxic daw yung relationship. Toxic na pala, itigil na natin to. Hindi ka, as per Karen lang. Ah, as yan. per Karen lang Oo. pala. Baka mali mo si Karen lang pala, one-sided. Point of view lang pala niya. No? Correct. Oo. So, dahil nga madalas ang away at bangayan nila, nagkakaayos sila pero sa kakaibang paraan. Imbis kasi na pag-uusapan ni JR ang problema, mas gusto nitong maging sweet para lang matapos yung tensyon. Noong una, kinikilig pa itong si Karen. Siyempre, ikaw ba naman kalabitin? Haplos-haplos eh. Ang ganda-ganda mo, honey bunch. Ganon. Wow. Pero, habang parang patawid na to na main event. Oo nga eh. Pero habang tumatagal, pakiramdam niya parang hindi na talaga sila nare-resolve yung mga issue. Para kay Karen, hindi raw sapat ang pagiging sweet kung hindi naman napag-uusapan ang totoong pinagmulan ng sama ng loob. Pero para naman kay JR, hindi raw niya ginagawa iyon para takasan ng problema. Para sa kanya, ang paglalambing ang paraan niya para ipakita na kahit galit sila sa isa't isa, mahal pa rin niya si Karen at ayaw niyang lumaki pa ang gulo. And that's our issue for tonight. Talaga ba? Well, alam mo, may iba kasing tao na hindi masyadong in touch sa emotions nila. Yung emotional intelligence ba, kumbaga. So, na hindi wala. nila alam. Kulang. Hindi ko naman sinasabing wala, di ba? So, kulang. Pero kulang. Kasi, I mean, yung physical intimacy, this is all well and good, di ba? Masaya, masarap, nakaka-enjoy. Pero kasi, nilulugar yan, guys. Ilugar mo yan. Saan ba? Pagkagalit. Lambing sa Mandaluyong, lambing sa Quezon City, ganun ba? Lambing sa Quezon. Ay, nako, DJ Kim. Hindi, pero ang sinasabi ko is nilulugar siya. Siyempre, tinatimingan yan. Ayun. So, pagkagalit yung jowa mo, di ba? Tapos, lalambingin mo na para makapaglabing-labing, para lang mawala yung problema nyo. Aba, baka di ka patulugin sa bahay niyan. Baka mas dumoble yung nararamdaman niyang galit sa'yo. Minsan kasi sa simula, masaya, oo, di ba? Parang, nakakatuwa naman, ganon. Paano? Nakakatuwa. Parang ang ganda-ganda ko naman. Pero mapapansin mo yan, may pattern. Yes. Pag napapansin mo na yung pattern, tulad ni Karen, di ba? Yun yung nararamdaman yan, tuwing nag-aaway sila. Parang di nila napag-uusapan na maayos yung Di ba? problema. Binabaon na lang ni JR. Mahilig nga kasi Binabaon yung issue. Oo nga, ng issue, di ba? Kahit sabihin mo kasing sabihin mo di mo tinatakasan, pero yun na kasi yung way na yun di ba? Kung laging ganun lang talaga yung ginagawa mong way para maging okay kayo, hindi yun yung right way. Diba? Totoo. There are so many ways para mag-resolve ng mga issue. Correct. And definitely one of them is kailangan nyo siyang pag-usapan. Tsaka na kayo Yes. maglabing-labing pagka napag-usapan yun. Masarap kasi ang maglabing-labing pag wala kayong issue, di ba? Oo. Mas maganda yon. Kaya kayo ka-vibes. Ikaw ba, pag nag-away kayo ng jowa mo, gano'n na agad? Physical intimacy na agad? Or mas gusto mo bang napag-uusapan muna yung mga problema ninyong dalawa? Nako. Isa issue kasi ni JR at ni Karen. Ilang issue na nakikita ko is hindi nila na pag-uusapan yung mismong problema nila. Alam mo, may mga bagay talaga na nilulugar. Diba? Yes. Dapat na sa tamang oras. Correct. Yung mga physical intimacy na yan, loving, diba? Correct. Yung mga ganyan, tama yan. Pang-pa-strengthen ng relationship nyo, diba? Oo. It deepens your emotional connection sa bawat isa. Pero, ang tanong, yung timing, tama ba? Diba, imagine mo, galit na galit sa'yo yung jowa mo.
hindi kayo okay. Nagtatampo siya sa'yo. Oy. Tapos idadaan mo Oy. sa Jumbo Hotdog. Kaya mo Pinaglutuan. Ayun pa, pwede pa yun eh. Pero yung ibang yung klase. ganun agad. Parang, At saka respeto. 'Di ba? Respect your partner. Baka Yes. kasi mamaya sobrang nasaktan siya sa ginawa mo. Tapos ang gagawin mo lang, kakalabitin mo siya. Tapos, oo. 'di ba? Parang nasa na dun yung iyaan mo siyang maramdaman niya muna yung pain. Yes. Pag-usapan niyo yan after. Imbis na idaan niyo yan sa physical intimacy, 'di ba? Paano ka magiging masaya kung mayroon ka namang pinagdadaanan? Tama. 'Di ba? Pero alam mo, Sizia, kanina, nagbabasa-basa din ako ng mga Articles. tungkol Okay. dito. Ano naman ang nabasa mo meron dyan? ako nabasa na kung bakit nga daw ba, usually madalas sa mga lalaki, Lalaki na kasi nag-i-initiate ng ganito. Bakit? Kasi nga, etong pagkalalabing-labing, meron daw mga oxytocins. Oxytocins, love hormones na lumalabas when you do the act. Kung pagka physically intimate ka with your partner. So parang nafe-feel nila na naaayos yung mga away nila kasi nafe-feel nila yung emotional connection sa bawat isa. Pero kasi, kung hindi yun yung love language ng partner mo, Yes. diba? Yun talaga yun, di ba? Correct. You have to learn kung paano mo talaga ma-earn ulit yung trust ng partner mo, paano kayo magiging okay ulit. And iba-iba naman yung way din natin diba? And sa mga girls out there, wag tayong magpadala agad-agad, okay? Totoo Sa naman. isang, diba? Sa isang, kasi alam mo yun, kapag ka nagpadala tayo, parang, okay na kami. Parang hindi ko na kailangang sabihin ko ano. Kailangan mo malaman kung ano yung reason, diba? Bakit niya nagawa yung, ba't kayo nag-away? Bakit kayo nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan? Nang sa gayon, hindi na maulit sa mga susunod na araw. Tama. Diba? Alam mo, feeling ko kasi hindi masyado pang naiintindihan din ng iba na parang for men and women, different also yung parang ways of fixing mga problems, fixing conflict. Diba? It's really important na maintindihan natin ang bawat isa, no? At kung bakit natin ginagawa yon. So, pagka yung lalaki, syempre, ni-initiate niya yan. Para sa kanya, feeling niya yan yung tamang gawin kasi gusto niya mag-connect sa'yo emotionally di ba? Hindi nila naiisip na parang siguro baka isipin ng girlfriend ko na ginagamit ko lang siya para mawala yung tension, ganon. Pero in a way, it's for them to emotionally connect with you. Diba? But at the same time, di ko naman sinasabi na yun yung tamang way. Dapat imagine mo din yung kung anong mararamdaman ng partner mo. Always ask. Kasi diba, wag tayo mag-assume na ginawa nila yon dahil ginagamit nila tayo. Tanungin mo, bakit ganon yung way of atake mo every time nag-aaway tayo? I think that's a very good way to initiate the conversation. Like, once na medyo nag-die down na yung emotions, diba? Mas maganda mapag-usapan niyo siya. Correct. Kung kung katulad ka ni Karen, na hindi ka natutuwa pagka ganun yung ginagawa ng boyfriend mo, ng asawa mo, tanungin mo siya, bakit? Diba? Bakit ganon yung way? Tapos i-explain mo din sa kanya kung anong nararamdaman mo. Kung nararamdaman mo na ginagamit ka lang or kung nararamdaman mo na iniiwasan lang nila yung hard conversations, i-communicate mo siya para diba makarating kayo sa resolution. Resolution? Di totoo yan, di ba? Kasi, alam mo, napakahalaga talagang alamin mo, may step-by-step process, di ba? Alamin mo ano yung naging problema, di ba? Paano nyo siya susolusyonan together, kasi kayo naman dalawa yung nasa relasyon. Hindi yung makikiano ka pa ng, hindi ganito, ganyan, parang ipipilit mo pa rin yung kagustuhan mo, kasi nga dahil, ano bang gusto mong mamarating sa buhay? Truly, Wow. Di ba? May ganun yan. Ano bang intention mo? Di ba? What's the intention?